Welcome back po dito sa aking YouTube channel. At welcome sa mga baguhan pa lang dito sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, for today's video guys, gusto kong sagutin sa video na to yung nagtanong sa atin sa comment section na gusto kong i-share din doon sa inyo, lalo na sa mga baguhan pa lang dito. Paano daw kung yung amo nyo ay madamot or kuripot sa pagkain? Kung baga hindi sila masyadong open sa inyo sa pagdating sa pagkain. At naranasan ko yan dito guys, kaya gusto ko siyang i-share sa inyo, lalo na sa mga baguhan pa lang guys. Pero bago yan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo akong kalimutang i-subscribe at pinutin mo yung notification bell, all button dyan sa baba para lagi kang ma-notify every time mag-upload ako ng bagong videos. Paano nga ba kung ang ating mga amo ay madamot sa atin sa pagkain, which is yung pagkain ang kailangan natin sa pang-araw-araw natin, lalo na kung ang mga trabaho natin ay talagang marami o marami yung mga ginagawa natin sa araw-araw, kailangan natin ng pagkain para malakas palagi yung ating pangangatawan. Kapag ganyan yung inyong mga amo guys, sabihin natin pinapakain naman kayo pero talagang limitado, no? Kung ganyan yung inyong mga amo at hindi talaga sapat sa inyo yung mga binibigay nilang pagkain sa inyo, diskarte lang yung ating kailangan. Tulad ng na lagi kong sinasabi sa inyo guys sa mga previous vlog ko, na-share ko na rin siguro siya sa inyo, na ang ginagawa ko talagang diskarte, naranasan ko na kumain sa loob ng CR, na magdukot ng pagkain kung saan ko sinisiksik, kung saan ko nilalagay para lang ako ay makakain. So, ganyan ako dun sa aking unang amo guys, which is hindi naman sinasabi minsan na bawal, pero alam mo guys, yung ugali ng ating mga amo, hindi naman sila direct na, huwag mong kainin yan, don't eat this, don't eat that. So makikita nyo yan sa kanila, at kung kilala na yung mga amo, alam naman niya sa inyong sarili na ganyan si amo na madamot sa ganyan. So malalaman naman natin yan guys. So halimbawa, unang-una pa lang kayong darating dito, unang araw, ganyan, unang linggo, at talagang nagugutom kayo, so pwede tayo magsabi sa ating mga amo. So, kung magtanong tayo kung pwede bang kainin to, kung pwede pang ganyan, at sinabi nila na okay lang, so swerte kayo kapag sinabi sa inyo ng inyong mga amo, eat all you can or cook whatever you want. So, dahil ganyan yung aking amo dito sa pangalawang amo ko dito guys, walang problema, magluto ako kung anong gusto ko. So, swerte tayo kapag nagkaroon tayo ng mabait na among ganyan. So, yun nga ang ating topic. Kung halimbawa nga na yung ating mga amo ay may kadamutan pagdating lalo na sa pagkain, huwag tayo magtiis. Kung halimbawa meron naman tayong sariling pera, magpabili tayo sa kanila. So, matatauhan din yung mga yan guys. Dahil sa unang amo kong ginawa ko yan, talagang kapag alam ko pupunta siya ng grocery or mamimili siya, sabi ko, bili mo ako ng ganito. Talagang nagbibigay ako ng pera o sinasabi ko, bawas mo sa aking sahod. So, ang ginagawa naman ng amo ko, siguro nahihiya siya. So, hindi na niya pinapabayaran sa akin. Minsan, kung minsan lang. Pero talagang lagi, tinatanggap niya yung pera na pinabibili ko. Kaya malas talaga tayo pag tayo nagkaroon ng ganyang amo guys. Lalo hindi tayo magkakaroon ng ipon. Hindi tayo makakaipon. Siyempre, para makain natin yung mga gusto natin o para makakain tayo ng sapat is bibili pa tayo sa sarili natin pera. So, mabawas pa siya sa ating sahod. Hindi naman kalakihin yung ating sahod, no? So, talagang mahirap kapag tayo nagkaroon ng mga ganyang amo. May share ko sa inyo, gawa tayo palagi ng diskarte. Yung ginagawa ko guys, talagang kapag ako'y nasa kusina at alam kong wala yung aking amo, so nagsisiksik ako ng pagkain or kung saan ko nilalagay sa bulsa, binabalot ko halimbawa sa basahan or nilalagay ko sa basket ng lamugan kapag pupunta ako sa CR, ganyan. So, walang masama sa ginagawa natin. Hindi naman tayo magnanakaw dahil nakatira tayo kung saan din sila nakatira. Nagtatrabaho tayo. Responsibilidad nila na tayo ay pakainin nila. Kaya hindi sila pwedeng magdamot sa atin. So, dahil nga meron silang mga ugali na ganyan, so hindi ko po nilalahat. Swerte kayo kapag mabait yung inyong mga amo. Hindi ko nilalahat dahil hindi nga mawawala sa ilan sa mga amo ay mga ganyan dito. Kuripot pagdating sa pagkain. Kung bawal kayong paglutuin, so, pag dito ka sa Middle East or lalo dito sa Saudi Arabia, hindi mawawala dito ng tinapay. So, may iba't ibang tinapay sila. Kain kayo ng tinapay kahit ano. Kapag madamot yung ating mga amo, hindi na natin kailangang magpipili o hindi natin kailangang maging choosy pagdating sa pagkain. Kahit ano kainin natin, prutas, mga biscuits,
At sa mga nagtatanong pala guys, kung meron daw kanin dito or bigas. So meron guys, pero iba ang klase ng bigas dito. Pero ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, lalo sa mga baguhan pa lang, expect nyo na hindi araw-araw merong kanin. So may mga ganyang amo dito guys. Once a week to twice a week lang nagpapaluto sila ng kanin. So dito sa aking panibagong amo, parang ligtaan kami nagkakanin dito. Minsan nagluluto or minsan bumibili sa labas. So hindi talaga araw-araw sila kanin. More on, tinapay lang sila or makarona. So ganyan sila guys. So expect nyo na hindi tayo araw-araw at masanay din naman kayo. Sa Pilipinas, 3 beses mahigit pa tayo kumakain ng kanin dyan. So pagdating dito, hindi na guys. More on, tinapay lang tayo. At masanay din naman kayo guys. Ako nga, may 1 linggo na mahigit ako walang kanin. Ayun nga, salamat tayo kapag tayo ay nagkaroon ng mga amo na open lahat, mabait, lalo sa pagkain. Tagot-tagot kung minsan, dukot-dukot kung minsan. Tiyempuhan nyo palagi, lalo na kapag aalis yung inyong mga amo. Tiyempuhan nyo, magluto kayo ng kahit ano, mayroong mga noodles dyan, magsaing kayo kung may bigas dyan, kahit ano, may gulay. Basta tayo ay may ilaman sa ating mga tiyan. So, yan yung kailangan natin unang-una guys para tayo mabuhay dito. Diskarte lang yung kailangan para tayo ay makakain. So, at kung magtitiis naman kayo, talagang mahihiya kayo kung pairalin nyo yung hiya. Katulad ko dati, talagang magugutom kayo, kakalama ang inyong mga sikmura at manghihina ang inyong mga katawan hanggang sa magkaroon kayo ng sakit. Paano kung tad-tad na kayo ng trabaho, wala pa kayong kain, kung masama siya, hindi siya maganda. Kaya gawa kayo ng paraan kung paano kayo makakakain. So yan yung ma-share ko sa inyo. Siguro yung mga nag-comment niyan sa inyo, yung mga baguhan pa lang o nag-a-apply pa lang, no? So yan, diskarte lang yung kailangan dito kapag nandito ka sa Middle East. Hindi lang sa pagkain, pagdating sa mga trabaho, diskarte ang ating kailangan. Hindi natin kailangan magpakalumok sa trabaho, ganyan. Dahil araw-araw naman natin ginagawa yan. Halimbawa sa paglilinis. Alam niyo namang malinis na at patuloy na pinililinis pa rin ng inyong mga amo. So, diskarte lang. Kumbaga, huwag niyong pakasagarin ng trabaho. Halimbawa naman yung inyong mga amo is wala. Sabi niya, linisin mo to kahit naman malinis. Eh, bakit mo nililinis? Eh, alam mo namang malinis na. So, basta gawin lang natin ng maayos yung ating mga trabaho. So, alam niyo naman yan, yung inyong mga magiging trabaho dito. All around talaga. Mag-alaga ng bata, magluto, maglinis ng CR, maglinis ng bahay. Lahat na ay gagawin natin dito, guys. Kaya yung mga baguhan pa lang dyan, kailangan yung maghanda na pupuntahan natin dito. Sasabak tayo sa talagang trabaho hindi madali. At lagi kong sinasabi, talagang swertihan lang sa amo, swertihan lang sa mga amo na mapupuntahan natin, yung maliliit na bahay o malaking bahay, swertihan lang tayo sa ating mga amo. Mabait na amo, merong swerte, merong malas. So, ayan yung ma-share ko sa inyo, guys. So, ayan yung ating video for today. Sana ay nakatulong sa mga nagko-comment sa inyo. Kung meron pa kayong mga katanungan, suggestion, comment nyo lang palagi yan sa baba. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo akong kalimutang i-subscribe at pinutin mo yung notification bell all button dyan sa baba para lagi kang updated sa mga susunod pang mga bagong videos. So, that's all for this video, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.